Muli kong pinasadahan ang sarili ko sa salamin. Sinipat ko pa ng tingin pati ang tagiliran ko, maging ang likod ko bago napagpasyahan na ito nang isusuot ko. Naglagay ako ng pressed powder sa muka at konting lip and cheek tint. Ngumiti pa ako at kumindat nang makita ang kabuang anyo ko sa salamin. Mukha na akong kagalang-galang. Miss Cortez, why should I hire you? Tanong ko, imitating an interviewer. You should hire me because I possess the rare ability to uncover and develop the strengths of other people. Management is my passion, and I just love to help the others to achieve their goals, to enjoy their job and mutually help the company grow. Sagot ko habang nakangiti. Tinitingnan ko ang sarili ko kung paanong magsalita ng may confidence sa harap ng salamin. Nakailang practice na ako mula kahapon sa mga possible questions sa interview ko para ngayon. Dahil unang job interview ko ang pupuntahan ko ngayon ay kabadong-kabado ako. Sa sobrang kaba, hindi ko na nagawang kumain. Baka malate ako dahil Monday ngayon. Traffic na naman sa EDSA. Nagbaon na lang ako ng tubig, pamatid uhaw at sandwich na gawa ni nanay. Para fresh pa din hanggang Ortigas ay nagtaxi na lang ako. Mahirap naman kung maging Hagardo Berzosa. Ako na humarap sa boss. May naitatabi naman akong pera sa pamimigay ko ng flyers na racket ko noong isang araw. 10 minutes bago mag alas 8 nang makarating ako sa kumpanya. Agad ko nilapitan ang receptionist at sinabing aplikante ako at nakaschedule ng interview ngayong araw. Hinanap ng receptionist ang pangalan ko sa list. Noong nakaraang araw kasi nag-fill up ako ng application sa kanilang website at ngayon ngay pinapupunta ako para sa interview. Nang makita ng receptionist ang pangalan ko ay binigyan niya ako ng ID pass at sinabing sa 20th floor ang interview. Nakailang hakbang na ako mula sa receptionist nang makita ko ang isang ginang na parang matutumba. Dahil nasa instinct ko na ang tumulong ay mabilis ko siyang nilapitan. Agad ko siyang inalalayan upang hindi siya bumagsak sa sahig. Nagulat ito sa ginawa ko pero kalaunan ay nangiti siya at nagpasalamat. Inalalayan ko siya hanggang sa elevator. Nang nasa loob na kami ng elevator ay paulit-ulit siyang nagpasalamat. Pinuri din ako sa kabutihan ko. Hindi pa daw kasi siya nakapag-breakfast kaya nahilo siya. Naalala ko na may egg sandwich ako sa bag na pabaon sa akin ni nanay kanina kaya naman inilabas ko ito at ibinigay sa kanya. Ngiting-ngiti ang ginang. Tinatanggihan pa niya ito dahil baka hindi pa ako nag-aagahan pero sinabi ko na sa kanya na lang para mawala ang pagkahilo niya. Tinanggap din niya ito kalaunan at nagpasalamat. Tinignan pa niya ang ID pass ko na may nakasulat na applicant. Tinanong niya ako kung anong floor ba ang punta ko. Sabi ko sa 20th floor at interview ko ngayon para sa management team. Tumangu-tango siya sa akin. Nauna akong bumaba sa 20th floor. Nakita ko na ang pinindot ng ginang kanina ay 30th floor. Ngumiti ako at kumuway sa kanya bago magsarado ang elevator. Naglakad na din ako at hinanap ang HR department. Bumungad sa akin ang receptionist na ngiting-ngiti. Lakas makahawa ng ngiti niya. Yes, ma'am? Tanong niya sa akin. Applicant po ako, ma'am. Sagot ko naman. Sinabihan ako na maghintay ako sa couch na nasa gilid. Kinuha niya ang copy ko ng resume at dinala sa isang silid. Nasa isang oras na siguro ako sa paghihintay ngawit na ang likod ko sa poise kong pagkakaupo. Gustong gusto ko nang umupo na nakasalampak gaya ng ginagawa ko sa bahay pero dahil nandito ako para sa job interview ay maayos akong nakaupo. Hindi ko din pinapakita ang pagkainip sa mukha ko. Pagkatapos ng nakakangawit na paghihintay ay bumukas din ang silid. May isang lalaki na nakasuot ng corporate attire. Matangkad siya at gwapo. Nakita ko ang nakasabit na ID pass niya kaya naman napagtanto ko na aplikante din ito. Ang laki ng ngiti ng babae na kausap nito. Nakasuot siya ng ID lace na nakapangalan sa kumpanya. Siya siguro ang HR. Nagkamay sila at kitang-kita ko kung paanong haplusin ng babae ang kamay ng aplikanteng lalaki. Malagkit din ang tingin niya dito. Napailing-iling ako. Siguro pasok na ang lalaking iyon sa trabaho base sa postura ng HR. Papasok na sana sa loob ng room ang HR nang tinawag ang pansin niya ng secretary. Ma'am, may isa pa po tayong applicant. Turo niya sa akin. Nalingon ako ng HR at tinaasan ako ng kilay. The last slot was taken. Anya na ikinagulat ko. Tiningnan pa niya ang kanyang pambisig na relo bago tumingin sa akin. Hindi naman ako late. Maaga lang talaga ang lalaki. At saka pinapunta nila ako dito for interview pero ito ang bumungad sa akin.
Lumong-lumo tuloy ako na naglakad papuntang elevator. Sayang lang pala ang practice ko ng ilang araw. Sayang din ang effort ko at ang ayos ko. Bumuntong hininga ako. Pinasadahan ko pa ang buong 20th floor bago tuluyang pumasok sa loob ng elevator. Pasara ng elevator nang tinawag ako ng secretary. "Ma'am, saglit lang po." Anya, kunot ang noo ko na nakatingin sa kanya. Ninatian niya ako bago sinabing umakyat daw ako sa 30th floor. May hiring daw doon. Pakiramdam ko'y nabuhayan ulit ako ng loob kaya naman panay ang dasal ko na matanggap ako ngayong araw sa trabaho. Pagkarating ko sa 30th floor ay nakita ko ang ginang na nakaupo sa couch, malapit sa isang desk. Siya ang ginang kanina na inalalayan ko. Nakangiti siya sa akin nang makita ako. Ngayon ko lang napagtanto na may posisyon ang ginang sa kumpanyang ito. Marahil siya ang secretary at naisipan nang mag-retired. "Hello dear." Bati niya sa akin habang papalapit ako sa kanya. Hello ma'am. Galing po ako sa 20th floor. Sabi po sa akin ng HR, dito daw ako pumunta." Magalang kong imporma sa kanya. Tumangutango ang ginang saka ako giniya sa isang silid. Ito siguro ang opisina ng boss. "Mabuti at hindi ka pa nakakaalis kanina sa HR department." Tumawag ako at ang sabi nila'y hindi daw ikaw ang nakakuha ng last spot. Ani ng ginang habang naglalakad kami papunta sa dulong pinto. Tumangutango lang ako dahil nakaramdam ako ng kaba. "Sakto, kailangan ng secretary dito." Anya, ayos na din siguro na maging secretary, lalo kung sa malaking kumpanya. At kung dito ako maa-assign, ibig sabihin magiging secretary ako ng boss. Nakaka-pressure pero kailangan ko magpa-impress sa boss upang matanggap sa trabaho. Iginiya ako ng ginang sa loob ng opisina. Malaki ang office nangyari sa salamin. Hindi ko na masyadong naigala ang tingin ko dahil nakita ko naghihintay na ang magiging boss ko. Nakaupo siya sa swivel chair habang kunot ang noo sa binabasa na dokumento. Nasa early 50s siguro siya at masasabi mong matika siya kahit may edad na. "Love, she's the one I am talking about earlier." Ani ng ginang sa lalaki. Wow, asawa ng ginang ang boss? Ngayon ko lang napasadahan ang kabuong anyo niya. Everything she wears screams luxury. "Have a seat, iha." Wika ng boss at itinuro ang upuan na nasa harap niya. Umupo naman ako agad doon habang kabado. Unang impression ko pa lang ay masasabi kong mabait ang boss. Sana lang talaga ay pumasa ako. Ibinaba ni Mr. Montenegro ang hawak niya na papeles. Inabot ko naman sa kanyang resume ko. Pinasadahan niya ng tingin ng resume ko habang tumangutango. Confident naman ako sa TOR na meron ako dahil nakapagtapos ako bilang isang academic scholar sa isang university dito sa Manila. Tumikim siya kaya naman inayos ko ang pagkakaupo ko. Nagsimula na naman akong kabahan. Wala pa akong job experience dahil fresh graduate ako at madalas iyon ang disadvantage upang matanggap sa trabaho. Tumingin sa akin si sir bago ako tanungin. "Matyaga ka ba?" Tanong niya. Laglag ang pangako sa unang tinanong niya sa akin. Nagulat ako dahil hindi ko inaasahan na ganito ang itatanong niya. Wala nga ito sa mga possible questions sa mga nabasa ko sa Google. Nangiti ako at tumangutango. "Oo naman po sir." Sagot ko. "That's good. You may start tomorrow. Come to work 15 minutes before your call time." Anya, ibig sabihin ba'y tanggap na ako? Agad-agad? Ngumiti ako at tumangutango. Paulit-ulit ako nagpapasalamat kay sir. Tumawa siya at nakipagkamay. "Sana'y magtagal ka sa trabaho dahil stricto ang boss mo." Anya, hindi ka naman po mukhang stricto sir. Sagot ko. Tumawa siya. Maging si ma'am ay tumawa na din. "Hindi ako magiging boss mo. Ang anak ko magiging boss mo." Anya, umuwi akong masaya pero may kung ano akong kaba na nararamdaman. Pakiramdam ko tuloy ay isang magiging malaking pakikibaka ang pagpasok ko sa trabaho bukas at sa mga susunod na araw. "O anak, kumustang interview? Hindi ka ba pumasa?" Tanong ni nanay nang makapasok ako sa sala. Nagtitiklop siya ng mga labahin habang nanonood ng paborito niyang palabas. "Tanggap po, nay." Sagot ko at agad na isinalampak ang aking katawan sa upuan naming kawayan. Bakit para namang hindi ka masaya?" "Mukhang masungit po magiging boss ko." "Basta, gawin mo lang na maayos ang trabaho mo anak. Wala magiging problema." Anya, tumango ako. Mukhang kailangan ko nga magpabibo sa boss ko.
Kinaumagahan? Alas 5 pa lang ng umaga ay naligo na ako. Kailangan mas maaga pa ako sa 15 minutes before time in. Nagsuot ako ng red sleeveless, body-hugging dress na above the knee at nagsuot ng color cream na blazer na tinernuhan ko pa ng black pumps. Pagdating ko sa opisina ay may nadatnan akong babae. Ninitian niya ako at nagpakilala na siya ang secretary na papalitan ko. Buntis siya kaya naman magre-resign na siya. Ilang minuto kaming nag-usap. Pahapyaw din niyang itinuro ang mga unang gagawin pagpasok. Parating na si sir ngayon kaya magtimpla ka na ng kape sa pantry. Utos niya sa akin. Agad naman ako sumunod sa utos niya. Pagkatapos magtimpla ay tumuloy na ako sa opisina ni sir. Kumatok ako ng 2 beses bago ko pinihit ang doorknob at naglakad na palapit sa kanyang table. Good morning sir. Bati ko sa kanya. Hindi ko kita ang mukha niya dahil nakaharang ang papeles na binabasa niya sa kanyang mukha. Inilapag ko ang kape sa tapat niya. Binabaan niya ang papeles at sinulyapan ang bagong timpla na kape. Tumingin siya sa akin. Seryoso ang kanyang mukha pero kitang-kita ko ang taglay niyang kagwapuhan. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha mula sa kanyang magagandang mata, matangos na ilong at ang kanyang mapupulang labi. Are you listening, Miss Cortez? Napakurap-kurap ako at tumangutango sa gwapong nilalang na nasa harapan ko. Natulala na pala ako. Then what are you waiting for? Hindi ka binabayaran para tumunga nga lang dyan. Singhal niya. Bigla tuloy ako nataranta. Naiinip siyang tumingin sa akin at napahilot ng sentido. Mukhang na-stress ko siya. Change the coffee and get me the documents from the planning department. Utos niya sa strikto at maotoridad na tono. Yes sir. Alerto kong sagot at agad kinuha ang kape bago mabilis na naglakad palabas. Huminga ako ng malalim nang makalabas ako. Kita ko ang pagkunot ng noo ni Myla nang makita ako. Ayos ka lang? Tanong niya. Bahagyan niyang sinilip ang hawak kong kape. Opo. Sagot ko at bumuntong hininga. Mukhang nasampulan ka niya. Ngumiti siya at sinabing black coffee ang ibigay ko kay sir. Bumalik ulit ako sa pantry at nagtimpla ng panibago. Pagbalik ko sa opisina niya ay may kausap siya sa telepono. Bahagyan niya ako sinulyapan at ang kape na inilapag ko. Pagkatapos ay lumabas na. Tinuruan ako ni Myla kung paano mag-ayos ng hard copy. Maging ang pag-aayos ng files sa computer ay itinuro niya. May ipinakita din siya na notebook na nakalagay ang mga schedule ni Sir doon. Pati ang mga numero ng mga kliyente at business partners ay nandoon din. May phone directory din. Tumunog ang intercom at sinagot ito ni Myla. Where the hell are the papers that I ask you? Sigaw niya sa kabilang linya. Nataranta ako't natakot. Nakalimutan ko palang may sinabi siya kanina ng mga papeles. May hinalungkat si Myla at ibinigay sa akin. Takot at kabado ako na pumasok sa opisina ni Sir. Medyo nanginginig ang aking tuhod habang humahakbang palapit sa mesa niya. If you can't do your job properly, better quit. Aniya. Months later, Sir, baka may makakita sa atin. Muli naalala ko noong bago pa lang ako dito sa trabaho. Ang daddy noon ni Sir Yuan ang nag-interview sa akin. Unang tanong niya sa akin ay kung mahaba daw ba ang aking pasensya. Sinagot ko siya ng oo. Hindi ko alam kung bakit ganoon tumakbo ang buong interview. Dahil ang inaasahan kong tanong ay, tell me about yourself. How can you see yourself after 5 years? Kinaumagahan nang pumasok ako sa trabaho ay nalaman ko kung bakit ganoon ang itinanong ni Sir. Unang araw pa lang nasigawan na ako ni Sir Yuan. Napatunga nga kasi ako noon sa kagwapuhan niya. May iniuutos pala siya sa akin. Buti kahit paano sa mga sumunod na araw ay hindi na ako sinisigawan. Tinandaan ko ang lahat ng iniuutos niya. Hanggang sa 1 buwan ay gamay ko na ang trabaho. Isang maulan na gabi noon. Nag-overtime ako kasi kailangan kong isummary ang mga documents galing sa management department. Inabot na ako noon ng alas 8 ng gabi. Dumating si Sir sa opisina niya na pasuray-suray. Mukhang nakainom siya. Mapupungay ang kanyang mga mata. Ngumisi siya nang makita niya ako. Tiningnan ko lang siya nang may pagtataka. Good evening, sir. May nakalimutan po kayo? Tanong ko. Yeah, I forgot an important documents. Sagot niya. Tumayo din ako para tulungan siya maghanap ng documents na iyon.
Siya naman ay naupo sa couch sa loob ng opisina niya noon. Hinanap ko mga documents na sinabi niya. Nakita ko siya na nakatingin lang siya sa akin. Nang mahanap ko na ay lumapit ako sa kanya at iniabot ang mga dokumento. Sa halip na ang mga papel ang abutin ay ang kamay ko ang inabot niya. Hinila niya ako at napasubsob ako sa kanyang mga dibdib. Napatili ako. Nang tingnan ko ay agad akong sinunggaban ng mga halik sa labi niya. Hinawakan niya ang pisngi ko habang hinahalikan ako. Ang isang kamay niya ay gumagapang nasa likod ko. Pinipigilan ako na umalis dahil itinutulak ko siya. Lasing siya at hindi niya alam ang ginagawa niya. Lumalim ang mga halik ni Sir. Nadadala na ako sa mga halik niya. Natalo ng isip ko ang sigaw ng aking puso. Sinisigaw na tama ito dahil gusto ko si Sir. Sinuklian ko ang mga halik niya. Umawak din ako sa kanyang mga balikat. Nakapatong ako sa kanyang mga hita. Pero napatigil ako nang marinig ko ang ring ng cellphone niya. Nung una hindi niya pinansin iyon pero dahil sa paulit-ulit na tawag sa kanya ay sinagot din niya ito. Bumaba ako sa kanyang kandungan at inayos ang sarili ko. Nakita ko ay nakaregister sa kanyang cellphone. Pangalan ito ng babae at nang sagutin ni Sir ay para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Yes, baby. Sagot niya sa kausap sa cellphone. Sa hiya sa sarili na naramdaman ko ay tahimik ako lumabas ng opisina at umuwi na sobrang disappointed. Hindi ko alam kung paano ako haharap kay Sir Yuan. Kinaumagahan, hiyang-hiya ako sa nangyari kagabi. Hindi na ako nakapagpigil. Ako ang mas dapat nakapag-isip dahil lasing siya. Bumigay ako at baka lumampas pa kami sa halikan na iyon kung wala lang tumawag sa kanya. Pero inabot na ng lunch at wala pa ding Sir Yuan na pumapasok na opisina. Nakahinga ako nung maluwag sa kaisipang hindi siya papasok ngayong araw. Pero dahil kailangan ng pirma niya sa accounting ngayong araw ay tinawagan ko siya sa kanyang personal number. Yes? Tanong niya nang sagutin niya ang tawag ko. Sir, there's an important documents that needed your sign till early tomorrow morning. Sagot ko. Bring it to my condo. Sagot niya at pinatay agad ang tawag. Bigla akong kinabahan. Akala ko ligtas na ako ngayong araw na ito dahil hindi siya pumasok pero hindi pala. Ang malalapay, pupunta ako sa condo niya. Ano naman ngayon? Feeling mo naman may mangyayari? Kastigo ng utak ko. Oo nga naman, masyado akong asyumera. Baka nga lasing lang si Sir kagabi kaya nagawa akong halikan. Namula ko nang maalala ko na naman kung paano ako halikan ni Sir at hawakan ng aking katawan. Iwinaksi ko ang kaisipang iyon at inayos na ang mga dokumento na dadalhin ko sa condo niya. First time kong pumunta sa condo niya, ibinigay niya ang kanyang address through SMS kanina. Pagkababa ko ng taxi ay agad na akong naglakad papasok sa receiving area ng condominium. Sa top floor ang unit ni Sir. Nag-doorbell ng 3 beses bago niya ako binuksan. Come in. Anyaya niya. Umasta din ako na parang walang nangyari kagabi kahit pa hindi ito mawala-wala sa isip ko. Iniabot ko sa kanya ang mga dokumento pati na ang ballpen. Umupo siya sa couch. Umupo naman ako sa tabi niya pero may 1 metro na layo dahil naiilang ako. At boss ko siya. Nang matapos niyang pirmahan ay iniabot niya sa akin ang ballpen. Marunong ka ba magluto? Tanong niyang bigla. Tumango naman ako. Ano po bang gusto niyong luto, sir? Tanong ko. Anything. Tamad niyang sagot. Nagtanggal ako ng blazer at inilagay sa couch. Pumunta ako sa kanyang kitchen at nagbukas ng ref. Nakita ko na meron siyang hipon at mga gulay. Lulutuan ko na lang siya ng sinigang na hipon at fried chicken. Nagsaing na din ako. May mga stocks sa Sir na pagkain pero mukhang hindi naman siya dito kumakain sa bahay niya. Sinimulan ko na magluto at wala pang 1 oras ay natapos na ako. Sir, tapos na po ako magluto. Kumain na lang po kayo. Wika ako at akmang aabutin na mga gamit ko sa couch na magsalita siya. Sorry about last night. I was drunk. Paumanhin niya. Hindi ko alam pero hindi ako natuwa sa kanyang sorry. Mas nasaktan ako sa kaisipang nagawa lang talaga niya iyon dahil lasing siya. Oo, tanggap ko naman na kahit gusto ko si Sir ay malabo pa sa tubig sa estero na magugustuhan din niya ako. It's okay, sir. I was at fault too. I really mean it. Sagot niya. Okay lang, sir. Ginusto ko din naman. Wala sa sarili kong sagot.
Nakita kong may sumilay na pilyong ngiti mula sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang kamay ko, tinila palapit sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko na nakatingin sa kanya. So, kung ulitin natin, papayag ka? Mapaglaro niyang tanong sa akin. Napalunok ako. Nakatitig ako sa kanyang mapupulang mga labi. Ngumisi siya at hinalikan ako. Nagulat ako at bumilis ang pintig ng aking puso. Pakiramdam ko dinig din niya ang malakas na tibok ng puso ko. Pumikit ako habang hinahalikan niya ako. Lumalim ang aming halikan. Naging agresibo na siya at ang mga kamay niya ay naging malikot. Hinahawakan ako sa iba't ibang parte ng aking katawan. Nang mga sumunod na pangyayari ay tuluyan ng nagsanib ang aming mga katawan. Nagulat pa siya nang mapagtanto niya na berhen pa ako. Ngunit hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at ipinagpatuloy niya lang ang kanyang ginagawa. At doon nagsimula ang aming sex life ni Sir. Pero kahit noong unang beses na may nangyari sa amin ni Sir Yuan ay wala pa din nagbago sa pakikitungo niya sa akin. Sinisigawan niya pa din ako kahit sa konting pagkakamali lang. Nasundan lang ulit ang nangyari sa amin na may company dinner ang management department at kasama si Sir. Isinama din niya ako. Napainom ako noon at may nangyari sa amin. Sa lahat ng lugar, ultimong sa kotse niya ay nagsasex kami. Mas malala pa sa mababang uri ng babae ang turing niya sa akin. Napabuntong hininga ako nang maalala ko na naman ang umpisa ng sex story namin ni Sir Yuan. Nabalik ako sa ulirat nang tumunog ang intercom. Yes sir. Sagot ko. Come here. Utos niya. Hindi na ako kumatok sa pinto ng office ni Sir. Pagbukas ko ay nakita ko nakatuon agad ang mata niya sa akin. Lock the door. Utos niya. Napatigil ako pero agad ko ding inabot ang doorknob at nilock iyon. 5 buwan na yata namin ginagawa ito at ang kasunod ng lock the door na iyan ay ang mga ungol na namin. Dahan-dahan ako naglakad at lumapit sa kanya. Sinusundan niya ako ng tingin hanggang sa naglakad ako sa tabi ng kanyang swivel chair. Iniatras niya ng konti ang kanyang swivel chair mula sa office table niya. Agad akong kumandong sa kanya at maalab na hinalikan siya. Umungol siya sa aking ginawa pero agad din niya akong sinagot ng maalab na halik. Ngunit maya-maya lamang ay nakarinig kami ng may kumakatok. Mabilis ako umalis sa pwesto ko at nagmadaling pumasok sa CR dito sa loob ng kanyang opisina. Ilang minuto pa bago ako makarinig ng ingay, tawanan at kantsawang boses ng mga lalaki. Ang mga kaibigan nito ni Sir na puro mga mayayaman din. Narinig ko kung paano lakantsawan si Sir. Mga babae ang pinag-uusapan nila. So, kumusta Yuan? Balita namin bumalik na siya. Dinig ko na sabi ni Sir Melvin. Ano naman ngayon? Sagot naman ni Sir Yuan. Hanggang sa ilang minuto silang tahimik at kwentuhan ulit. Inabot ng 30 minutos bago sila tuluyang umalis. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at lumabas ng banyo. Nakita ko si Sir na hinihilot ang kanyang sentido. Inayos ko ang sarili ko at dahan-dahan na naglakad palabas ng opisina ni Sir. Sa maghapon ay hindi na ulit ako tinawag ni Sir. Parang naging bad mood siya mula nang dumalaw ang mga kaibigan niya. Malapit nang matapos ang office hours nang tawagan ako ng mommy ni Sir. Samahan ko daw siya na mag-shopping. Nang makarating ako sa basement parking ng building ay nandoon na si ma'am na nag-aabang sa akin. Naabutan ko pa si Sir Yuan na kausap ang mommy niya. Lagi ko kasing pinapauna ng uwi si Sir kapag hindi naman siya mag-overtime. Sumulyap siya sa akin nang ituon ng mommy niya ang tingin sa akin. Hello Iha, thank you at pumayag ka. Alam mo naman wala akong anak na babae na makakasundo ko sa pag-shopping. Wika niya at agad bumeso sa akin. Nangiti ako sa kanya. Nakita ko si Sir Yuan na mariin na nakatingin sa akin at sa mommy niya. Sumakay ako sa sakyan ni ma'am at agad na kaming nagtungo sa mall. Namili siya ng mga alahas at mga bags. Nagtalo pa kami ng bahagya nang ipagpumilit niyang bilhan ako ng pearl necklace na nakakalula ang halaga. Kahit yata pagtrabahuhan ko habang nabubuhay ako ay hindi ko magiging afford iyon. Sobrang kapal na lang talaga ng mukha ko kapag tatanggapin ko ang binili niya. Nakita ko din dito sa jewelry shop ang katulad ng bracelet na binili ni Sir para sa akin. Pati ang relo na nagkakahalaga ng 6 digits. Matutuwa na sana ako Kaso naisip ko na yun marahil ang kapalit ng paggamit niya sa akin.
kahit hindi naman ako nagpapabayad. 5 buwan na din pala at halos hindi ko na mabilang kung ilang beses nang may nangyari sa amin. Minsan kahit sa opisina ay nakakailang rounds din kami. Parang hindi na secretary ang job title ko sa ginagawa namin ni Sir. Iha, what do you think? Tanong ni Mom sa akin. May sinukat siyang isang dress dito sa fitting room. You look gorgeous, ma'am. Kahit ano pong isuot niyo bagay po sa inyo. You don't look your age. You look young and sexy. Compliment ko sa kanya na ikinatawa niya. Bulera ka, Iha? Sagot niya. Naku, Ma'am, I'm telling the truth. Okay siya, sige na. Kaya gustong gusto kita eh. Wika niya. Ngumiti ako pero agad ding naging mapait ang ngiti ko nang may sumagi sa isip ko. Mukhang approve na ako sa mama niya kung sakali. Pero siya, kailan kaya niya ako magugustuhan bilang babae at hindi bilang isang babaeng para usan lang? Binilan ako ni Mom ng 4 na pirasong dress. Gamitin ko daw sa office. Medyo sexy ito at yumayakap sa aking curves. Sabi niya uso daw at bagay daw iyon sa akin. Gabi na nang makauwi ako. Hinatid ako ni Mom sa bahay at lumabas pa ito ng kanyang sakyan para sabihin sa magulang ko na isinama niya ako kaya ginabi ako. Sobrang appreciate ko ang ginawa ni Mom. Pakiramdam ko ay hindi na ako iba sa kanya at hindi isang hamak na empleyado lamang ang turing niya sa akin. Nag-take out siya ng pagkain sa isang mamahaling restaurant para sa aking pamilya. Nakakahiya na dahil nag-abala pa siya para sa amin pero lagi niyang sinasabi na it's nothing. Ay, kung sana'y kasing init din ang pagtanggap ni Mom ang pagtanggap sa akin ni Sir Yuan. Kaso malabo, isang mainit na sex lang ang kaya niyang ibigay sa akin. 1 linggo ang lumipas at mas dumoble pa yata ang pagiging moody ni Sir. Dinaig pa niya ang babaeng may regla. Nagtatype ako sa computer nang tumunog ang intercom. Yes, sir? Sagot ko. Come here. Wika niya. Pagpasok ko ay hindi ko na inabalang i-lock ang pinto. Wala naman siyang inuutos na gawin ko. May kailangan po kayo, sir? Tanong ko nang makalapit ako. Go to this place. Ibinigay niya sa akin ng isang business card. Nakasulat ang pangalan ng isang butik ng isang sikat na designer dito sa Pilipinas. Okay, sir. May kukunin po ba ako doon o kailangan mo kumuha ng appointment? Tanong ko. Tell them, I sent you. Sagot niya. Agad na akong lumabas ng opisina niya at kinuha ang aking bag sa lamesa. Nasa labas na ako ng building nang mamataan ko ang sakyan ni Sir Yuan sa harap ng building. Lumabas ang kanyang driver nang makita ako at mabilis akong nilapitan. Ihatid daw kita, ma'am, sabi ni Sir. Wika niya. Sumakay ako sa sasakyan. Pagdating ko sa butik ay agad akong dinaluhan ng isang bakla. Ikaw ang pinadala ni Sir Yuan? Tanong niya sa akin bago ko pa masabi ang bagay na iyon. Tumango ako. Agad akong giniya ng isa sa fitting room na ipinagtaka ko. Pinahubad ang damit ko at pinasukat sa akin ng 3 design ng gown. Magaganda mga design ng gown. Gusto ko sana yung gown na yari sa lace pero sinabi ng stylist na mas babagay daw ang black glitterized gown na long sleeve pero backless. May high slit din ito na abot kalahati ng aking hita. Bitbit ko ang gown paglabas ko ng butik. Lulan ulit ng sakyan na minamaneho ng driver ni Sir Yuan ay nag-park kami sa isang hotel. May sumalubong sa akin na isang bellboy at inihatid ako sa isang presidential unit. Nagsimula na akong magtaka kung ano ba ang nangyayari at napaka-strange para sa akin ang mga nangyayari ngayon. Sa unit ay may nadatnan akong glam team. Nakita ko na sila minsan sa kanilang YouTube channel. Makeup artist, hairstylist at isang assistant. Pinag-shower muna nila ako at nahihiwagaan na ako nang simulan akong ayusan. Tadaan! Ang ganda mo! Compliment nila nang matapos akong ayusan. Ipinalig ko ang aking ulo habang pinagmamasdan ang sariling reflection sa salamin. Nagbago nga ang aking muka. Ang ganda ko sa reflection. Napaisip tuloy ako at biglang kinabahan. Magtatapat na kaya sa akin si Sir na gusto niya ako? Kaba at kasiyahan ang lumukob sa akin ng mga sandaling iyon. Kaya naman na magkita kami ni Sir sa bukana ng function hall ng hotel ay labis ang tahip ng aking puso. Parang may mga kabayo na nagkakarerahan. Napakagwapo niya sa suot na tuxedo. Ngumiti ako sa kanya ng tipid at ikinawit ko ang aking kamay sa braso niya na nakaabang. Nagsimula na kaming maglakad at may mga media na nag-aabang papasok sa function hall ng hotel. Natiyak kong aatin kami sa isang party. Nadismaya tuloy ako na mali ang naisip ko.
Napaka-asyumera ko talaga. Pangatlong beses na ito na isinama ako sa party ni Sir Yuan. Ang unang beses ay nung pinilit ng mommy niya na akong isama. Yung sumunod ay party para sa isang fundraising event at ngayon ay natitiyak kong anniversary party ito ng isang kumpanya.